So, step 1, of course, hindi diyan nawawala yung plano. Sa kahit na anong gagawin mo naman, very important talaga na meron kang plan para yun yung susundan natin. So, in this video, ang gagawin natin na tutorial is dinosaur coloring book. Ito yung size, 8.5 by 8.5 inches 'to. Ganito siya. Meron din tayong ibang books na iba yung size, pero for now, ito yung gagawin natin. So, paano nga ba magplano? Ang gawin muna natin, magbukas na lang muna tayo ng notepad. Yan, an empty notepad, okay? So, what we are going to do next, punta tayo kay Pinterest. Kasi, si Pinterest, actually marami pa eh, hindi lang Pinterest, meron ding Redbubble, Spoonflower. Pero kay Pinterest tayo kasi siya yung pinakasikat. Dito tayo kukuha ng inspiration. Mahirap yung ibiwing mo lang siya. Wala kang idea, wala kang guide. Ang gagawin ko ngayon, maghanap lang ako ng dinosaur coloring book. Tip ko pala sa inyo guys, make it simple, bold, and easy. Kasi, depende rin yun sa target nyo. For example, ang gagawin mo ng coloring books is kids. Sa tingin mo ba, tatapusin ng kids 'to? Parang overwhelming kasi siya. So, kung ako lang naman mas okay sa akin yung simple and bold and easy. Makakapal yung bold, ibig sabihin makakapal yung lines, parang eto makapal yung lines. Kasi kapag manipis yung lines, madali lang lumagpas-lagpas yung color. Pero at least eto, 'di ba, mas okay siya. Pero ang titignan kasi natin dito is yung elements. So, eto, okay siya for me. So, ang nandun sa loob, balik tayo kay meron siyang dino. Okay, bale i-aano ko lang, isusulat ko lang kung ano yung mga nakikita kong elements para later yun ang gagawin ko. Meron siyang sun, meron siyang trees, leaves, meron siyang rocks, grass, ganyan. Banana tree, eggs, dino egg, bone. Ayan oh, bone, meron siyang bone. Ayun, siguro okay na sa akin yun. So, ito na yung mga elements na puwede kong ilagay dun sa coloring book ko. So, meron na akong plan.